Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. And for today's devotion po ay pag-uusapan po natin ay patungkol po sa sino si Archangel Michael or Archangel. And for our scripture naman po, you can find it on Book of Jude chapter 1 verse 9. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. For the English version po, but even with the Archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." And for the Tagalog version po, subalit si Miguel na Archangel na may paglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi nang ahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. And for our teachings naman po, number 1, Archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. Ang mga Archangel daw po ay kilala bilang mga makapangyarihang nilalang na inilaan ng Diyos upang maging kanyang mga tagapagbalita at mandirigma. Ginagamit po sila upang ihatid po ang kanyang mga kautusan at upang protektahan ang mga mananampalataya laban po sa spiritual na kaaway. And yung kanilang papel po ay mahalaga sa pagpapatupad po ng kalooban ng Diyos sa lupa po at sa spiritual na kalangitan. And for our second teachings po ay Archangels teach us the reality of its spiritual warfare and the importance of prayer. Tinuturuan po tayo ng mga Archangel na ang labanan sa mundo ay hindi lamang physical, kundi spiritual din. Mayroong mga puwersa ng kasamaan na patuloy na lumalaban sa kabutihan, at ang panalangin ang pangunahing sandata upang magtagumpay po laban dito. And sa pamamagitan po ng panalangin, naipapakita po natin ang ating pananampalataya at natutulungan po tayong maging matatag sa harap po ng mga pagsubok. And for our last teaching naman po, number 3 ay Archangels remind us of the supreme authority of Christ over all creation. Pinapaalala daw po sa atin ng mga Archangel na si Kristo ay ang may lubos na kapangyarihan sa lahat po ng nilikha. Maging sa langit o sa lupa, anuman ang lakas po ng kaaway, si Kristo po ang namumuno at may control po sa lahat ng bagay. Sa kanyang otoridad po, may katiyakan po tayong malalampasan po ang anumang hamon na dala ng kasamaan o ng buong mundo. And tayo naman po ay dadako po para sa ating mga application. Be aware of the reality of the spiritual enemies targeting families, churches, and nations. Maging mulat daw po tayo na ang mga spiritual po na kaaway ay palagi pong gumagawa ng paraan upang sirain po ang pagkakaisa ng mga pamilya, simbahan, at maging ng mga bansa. Kadalasan po, gumagawa po sila sa pamamagitan po ng galit, inggit o tukso upang magdulot po ng kaguluhan. Ang pagiging mapagmadyak po ay mahalaga upang hindi po tayo madaya po ng kanilang mga taktika. And for our second application, pray diligently, knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. Ang panalangin daw po ay isang makapangyarihang paraan upang makiisa po tayo sa plano po ng Diyos. Sa bawat po taimtim na panalangin, tinutulungan po natin ang Diyos na isakatuparan ang kanyang layunin sa ating buhay at sa mundo. Huwag po nating maliitin ang halaga ng ating panalangin, dahil ito po ang daan upang makipag-ugnayan po sa Diyos at tumingi po ng kanyang gabay at protection. And for our last application po, trust the power and authority of Christ over all creation. Ibig sabihin po na magtiwala daw po tayo sa kapangyarihan ni Kristo na mas makapangyarihan po kaysa sa anumang problema, kasamaan o pagsubok na ating hinaharap. Sa kanyang otoridad po, walang anumang bagay ang hindi po maaaring malampasan. Pagtibayan din po natin ang ating pananampalataya at huwag po matakot. Sapagkat po si Kristo ang ating kalasag at tagapagtanggol po laban sa lahat po ng bagay.
And dito po nagtatapos yung ating devotion for today. Maraming salamat po sa pakikinig.